Yon mga kababayan, ito muna yung pag-uusapan natin sa ngayon kasi nga marami nang nagtatanong, marami nang nalilito, marami nang naguguluhan. Saan ba talaga ngayon itong si First Lady Liza Araneta Marcos? Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, marami na talagang nagtataka. Bakit nga hindi pa nagpakita itong si First Lady Liza Araneta Marcos? Katulad nga ng mga ginagawa niya noon, madalas itong nakikitang nagpapa-interview, kahit nga may black eye ito sa kanyang mata, talagang nagpapakita sa social media, sa mainstream media. Pero sa ngayon nga mga kababayan, parang wala tayong balita, wala tayong nakikitang live nitong si First Lady Liza Araneta Marcos. Tapos may balita pa noon, itong ABS-CBN, na itong si First Lady Liza Araneta Marcos nga ay nakaditin sa may Los Angeles mga kababayan, sa USA. Kasi nga may mga balita-balita noon, nakasama daw ito sa isang Pilipino na galing nga doon ay natigok mga kababayan. Dahil ayon sa mga balita lang yan hindi pa tayo sigurado na na-overdose daw dahil sa pinagbabawal na gamot. At kasama daw yon ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kaya nga ito, na-hold daw ito sa US, mga kababayan, kaya hindi pa daw ito nakakauwi dito sa ating bansa. May katotohanan kaya yan? Kasi nga, ay ibinalita din ng ABS-CBN, pero mariin namang pinabulaanan ng Malacanang mga kababayan. Isa ng talagang tudutanggi itong si Yusek Attorney Claire Castro. Ay, talagang tagapagtanggol itong si Attorney Claire Castro mga kababayan. Kung sa tingin ninyo, ito tanong ko lang sa inyo sa tingin ninyo ay nandito na ba talaga sa ating bansa itong si First Lady Liza Araneta Marcos? Dahil nga yung balita noon ng ABS-CBN ay parang binawi na nila ngayon. Ito may video tayo dito. Hiram muna tayo ng video kay General Macanas mga kababayan para mas maganda. Siya na yung magpaliwanag sa inyo. Ito na. Sabay-sabay natin itong panoorin. Pag-usapan natin ngayon ang laban bawi balita ng ABS-CBN. Ito, fact check. Sabi, hindi ibinalita ng ABS-CBN News Channel na ikinulong si First Lady Marcos sa US. Kevin Luis Fernandez, published April 3, 2025. So, kahapon. Binawi. Kasi, binalita ng ANC noong March 13 na ikinulong ang First Lady sa US. Ngayon, binabawi nila. So, basahin ko ito Ito, basta ABS-CBN ito. Fact check. Pinak-check nila ang kanilang sarili. ABS-CBN fact check. Misleading. Diyan misleading. Pinutol ang isang ulat ng ABS-CBN News Channel sa programang Market Edge para pagmukhaing ibinabalita di umano nito na ikinulong si First Lady Liza Marcos sa Los Angeles, United States. Okay. Mapapanood sa nasabing putol na video si ANC anchor Michelle Ong na sinasabing ito, na-broadcast ito noong March 13. First Lady Liza Araneta Marcos has been detained in Los Angeles in the US. Nilapatan din ito ng tekstong, hala, totoo pala. At nilagyan ng caption na, ano ba talaga? ABS-CBN ang nagbalita nito hindi mga vlogger. Kuha ang putol na clip mula sa March 13, 2025 sa ulat ng Market Edge. Hindi isinama ng mapanlinlang na video ang unang bahagi ng ulat ni Ong.
Sa orihinal na video, ang buong sinabi ni Ong ay Malacanang, meanwhile, refuting social media posts claiming First Lady Liza Raneta Marcos has been detained in Los Angeles in the US. Iniulat noong March 13, 2025 na pinabulaanan ng Malacanang ang pinakakalat na balitang detained ang First Lady sa ibang bansa. There is no truth that the First Lady was held by any law enforcers while in Los Angeles or in any other place. Paglilinaw ng Presidential Communication Office. Totoo namang nagpunta sa Los Angeles si Marcos para sa Manila International Film Festival na naglalayong i-promote ang mga pelikulang Pilipino sa international stage. Hindi ito ang unang beses na napak-check ang mga minanipulang ulat ng ABS-CBN. Okay? So, ayun. Dito, magbasa lang tayo sa mga comments. Miss Lavenda Vlog, Yan, mga komento. kahit anong pagdepensa ninyo, alam ng lahat na nakulong si First Lady dahil sa Polvoron issue. Remember, matalino mga Pinoy. Madali lang naman talaga mapatunayan yan, mga kababayan. Kung gusto talaga lang mapatunayan. Alam naman natin kung paano mapatunayan nila. Bakit hindi nila gagawin? Mabilis lang naman yan. Napakadali lang. Para talagang mapatunayan. Patuloy muna natin ito. Ni Digong, ang ganda ng mga binabalita ng ABS-CBN. Ngayon, si BBM puro gulo Takot kasi. ang binabalita. Bumaba ka na, Puro fake news. kaya maging maayos ang balita ng ABS. Eric Bernales, hindi naman mga DDS supporters ang gumawa ng fake news. Mga BBM supporter yan na pagbintangan lang ng mga DDS. Jeff Marquez, nasa US naman talaga si Marcos. LOL, pinsan ko nandun, pulisya mismo. Nagsabi na pati media doon naka-black. Binabasa ko lang ang mga post sa Jeff Marquez, itong nagsabi. Tapos, nag-respond si Archie, sabi na, pwede ka yumaman sa information na ibinigay mo, Brad. Mga ebidensya, kailangan ng ebidensya. Correct naman. Yan, tama yan. Dapat may Tama yan. ebidensya. Hindi pwede yung post-post lang ng ano. Okay, ito, Not Pilapil. Pwede po ba kayong mag-live with First Lady? Iyon po. Live lang ano? Yan Para lang, isa lang. matigil na po itong issue na ito. Ang tagal na mag-iisang buwan na. Napakasimpleng solusyon, live interview. Palagi naman lang pictures. Kanina, 9 hours ago, Mainit kasi. nag-post na naman si First Lady Liza ng picture niya. Nung kahapon, April 3, nag-meeting sa kanyang opisina yung pinag-usapan renovation ng PICC in preparation for ASEAN meeting next year. Kailang picture lang. Bakit hindi magpalabas ng live interview? Napakadali. Sa kahihintay ng live interview, may nakaisip, gumawa ng AI video, artificial intelligence. Nag-live interview ang First Lady na nandito siya. Kailan? Hindi totoo. AI generated nga.
magpakita na po ng totoong interview. Ganun lang. Tapos na po ang usapin. Para makamove on na tayo sa issue na Yun ang totoo yan mga kababayan. Kung gusto talaga ng Malacanang na mawala yung issue na yan, para hindi na magduda. Magdudulot kasi ng ano yan parang fake news Tapos pag nagsasabi tayo na ganito na ganon, aarestuhin tayo, kakasuhan tayo. Sila na kasi mismo ang gumawa ng paraan talagang mapatunayan na nandito na itong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ito yung balita nga pala mga kababayan ng ABS-CBN, yung sinabi ni yung ko lang kung ito yung sinabi ni Gerald Macanas. Ito papanood ko sa inyo mga kababayan. Ito. Teka lang Ito yon. First Lady Liza Araneta Marcos has been detained in Los Angeles in the U.S. The Presidential Communications Office said there is no truth that Mrs. Marcos was held by law enforcers in LA or anywhere else. The First Lady was in Los Angeles for the Manila International Film Festival, which aims to promote Filipino films in Hollywood. Yan yun mga kababayan. Yan yung mga kababayan na may caption na di na matatago ng media, balitang-balita pati sa ibang bansa. Lisa Marcos detained. Ito, binabasa ko lang nandito yan nasa social media yan, confirm yung nakalagay. Pero mariin namang pinabulaanan nga ng Malacanang, lalong-lalo na itong tagapagsalita na si tagapagsalita ng Malacanang mga kababayan na si Attorney Claire Castro na walang katotohanan daw yan. Nandito na daw sa ating bansa. Mabilis lang naman talaga mapatunayan yan. Isa lang yung paraan. Mag-live siya, gumawa siya ng press conference para talagang matanong. Makita natin na nakapag-live siya at talagang yung baga sa yung nagtatanong talagang naka-live din. Lagi naman nilang ginagawa yan noon mga kababayan dyan sa may Malacanang. Itong ulitin ko nga, itong si First Lady Lisa Araneta Marcos, kahit nga nung nagka-black eye ito sa kanyang mata, talagang nagpapakita siya ng video nun, mga picture, o talagang nandito siya, nandito sa ating bansa. Pero ngayon nga, matagal na naghahanap itong ating mga kababayan, nagtatanong kung totoo ba na itong si First Lady Lisa Araneta Marcos ay nandito na sa ating bansa, o totoo ba na talagang yung mga kwento, haka-haka mga kababayan, na nakaditin nga ito sa Los Angeles, doon sa US mga kababayan. Yun ang kayo na lang din yung bahalang humusga, alam naman natin na itong ating mga kababayan talagang maghanap ng katotohanan. Bakit ba nila parang lang baka na mamaya itong NBI nag-aabang pa naman itong NBI mga kababayan. Para bang may pinagtatakpan. Kung baga sa mga kababayan, katulad lang ito ng issue ng katulad lang ng issue ito ng drug test kung talagang walang itinatago itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr., bakit hindi niya magawa na magpa-drug test? Mabilis lang naman yung drug test. Bakit nagawa ng ibang politiko? Nagawa ito ni Congressman Pulong Duterte, yung laging pinagbibintangan ng kampo nitong kampo ni Trillanes na founder ng droga. Pero ginawa ni Congressman Pulong, nagpa-drug test ito in public. Dapat yan din yung gawin nitong si Pangulong Bongbong Marcos para mapatunayan sa ating mga kababayan, sa mga bumabatikos, na malinis siya. Baka bumalik tayo dahil nga dati tayo naman ay isa sa mga nabudol, tayo naman ay taga-suporta dati ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung mapatunayan nila yan, baka sakali mga kababayan, kasi yan talaga yung isa sa mga isyu na parang hindi natin matanggap, na may presidente tayo na ganito, na ganun pala, gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Napakahirap naman nun na susunod tayo at hahanga tayo sa isang tao na gumagamit pala ng pinagbabawal na gamot mga kababayan. Yun bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay nagbabasa lang tayo dito ng mga nagpapa-shoutout. Meron dito nagpa-shoutout pala sa akin. Basahin ko lang ito. Okay, sana ba yun sila nandito? Ito, shoutout kay ito si Idol Michelle Bolima. Shoutout sa iyo Idol Michelle Bolima. At shoutout na rin kay Erwin Buko.
Shout out kay, sana ba yun? May isa pa nagpa-shout out dito. Na-screenshot ko na yon. Ito. Shout out kay, sana ba yun? Shout out sir sa next vlog. Shout out kay Johnny Benedicto. Shout out sa iyo Johnny Benedicto. At shout out na rin kay Gina Makaspak. Shout out at kay Marsa Gilib. At kay, ito tayo sa mga nagko-komento. Shout out tayo kay Ma'am Berje Virgil de Dios ng Pulilan, Bulacan. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan. Shout out kay Jen Nelson. Shout out kay Dapi Cabralis. Piling pugi kasi si Torre. Kulang hindi ka hari, checkmate ka ngayon. Totoo yan. Dapat talaga managot yan si Torre, mga kababayan. Talagang napakalaking kalukuhan yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Hindi nga sila dumalo kahapon sa ginawang Senate hearing dahil alam nila na talagang mayroon silang paglabag sa ating batas. Kaya umiwas sila, baka madikdik sila ng madikdik. Pag talagang nagigipit na sila sa mga katanungan, baka biglang umamin ang mga ito, mga kababayan. Yun ang ano. Shoutout rin kay Ma'am Idisa Borbi at hanggang dito lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingating lahat. God save the Philippines.